Hello po. Isang isang matiwasay at isang ligtas na pagkakataon. Malulusog na kaisipan, matitibay na puso, at panatag na kapaligiran sa bawat isa at sa buong pamilya, sa bawat isa ng lahat ng nakakakita ng content ko na ito. Panalangin ko po sa lahat ng dinadaanan ng mga ganito kong content. Lahat naman po tayo talaga, wala tayong alam kundi yung sulat na iniwan sa atin ng ating Creator at ng kanyang bugtong na anak. We know nothing much in all the creation, in all universe, in all galaxy. We only have hope and a little bit of faith that we can really hold on to until the final time that our Creator is going to give each and every one of us the verdict that we deserve. So, in my POV, in my perspective, we truly should trust and believe His holy word and continuously doing our utmost to be a good on His side through His begotten Son. Kasi guys, kung magpapatuloy-tuloy po tayong lumiko ng lumiko, palayo ng palayo, sa lingap, sa mga magagandang aral at turo ng ating Panginoon, patuloy-tuloy din pong padilim ng padilim ang tinadaanan natin. So, wala na talaga tayong pwedeng gawin, kundi magtiwala at mahalin silang dalawa at ipakita sa kanilang dalawa na gusto nating mapasama dun sa mga taong iingatan talaga nila pagdating ng mga nakakatakot na mga mangyayari sa palibot-libot ng mundong ito, kahit sa paglabas pa ng mundong ito. So guys, ang dami pong nangyayari ngayon kahit saan. Minsan po nakakaalarma. Kung ang iba po sa atin, patuloy-tuloy pa rin nakikibit-balikat, patuloy-tuloy pa rin hindi man lang magbigay o magtapo ng maliit na oras at panahon para sa ating Diyos. I-disregard natin kung anong tawag mo sa Diyos na kilala mo, sa Diyos na pinananaligan ng iyong pamilya, ng kung ano ka, kung anong tawag mo sa Kanya, kasi iba-iba ang tawag natin sa Diyos na kilala natin eh. I-disregard po natin yun guys. Kung ang iba po dyan talagang tuloy-tuloy pa rin sa kabaloktutan ng kanyang pagkatao, sa puso niyang punong-puno ng selos, punong-puno ng inggit, punong-puno ng paghihiganti, kahit kanino, kahit sa kapamilya niya, kahit sa kapatid niya, sa pinsan niya, sa asawa niya, kung kanino mang kapwa-tao mo na punong-puno ka pa rin ng inggit, punong-puno ka ng pagdududa, punong-puno ka ng pagtatarantado, matakot-takot po tayo guys. Huwag na po nating panatilihin yun. Kung tayo, okay lang pong magalit araw-araw, minuto kung gusto mong magalit ka, gawin mo. Pero huwag mong palulubugin ang araw, na galit ka pa rin. Humingi ka ng tawad sa ginawa mong galit. Alisin mo yung galit na yung patawarin mo ang sarili mo, patawarin mo yung taong kinagagalitan mo. Kasi baka pag-abutan po tayo ng matitinding dilubyo na ganun ang laman ng puso natin, ng mga kaisipan natin. Kung ang iba po dyan walang katakot-takot, patuloy-tuloy pa rin, ibahala po kayo. Basta ako, isa po ako sa ipinalalagay kong sarili ko na kahit ako isang makasalanang tao, meron akong malaking takot sa Diyos na hindi ko nakikita. Pero alam kong mabuting Diyos siya.
Alam kong siya ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Siya ang Diyos na nagbibigay ng pagmamahal at pagliligtas sa lahat ng nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Amen. Guys, ano po, ako po kasi kahit po kasi ako parang, kasi hindi naman talaga natin maiiwasang magkasala eh. Prone na prone po tayong lahat sa pagkakasala. Lahat po tayo nalilihis every now and then, kada segundo ng buhay natin. May tendency po talaga tayong lumihis ng lumihis. Pero kahit tayo lumilihis, bumalik tayo, bumuelta tayo, ibalik pa rin natin na tayo yung magpakatuwid. Kasi sabi nga po ng pastor na sinusubaybayan ko, pati nung matuwid na mga ngaral, alam naman ng Panginoon ang kahinaan nating lahat eh. Bakit pa tayo magmamatigas ng magmamatigas kung sa bandang huli naman lalambot din tayo. Di magmumukha lang tayong katawa-tawa. Kahit sa mismo sarili natin, magmumukha tayong katawa-tawa. Sisigaw yung mga konsensya natin. O ano ka ngayon? O dati tigas-tigas mo, ano ngayon? Lalambot ka rin pala eh. Huwag na natin hintayin, tuyain tayo ng mga konsensya natin. Ngayon pa lang guys, magpakabuti na tayo, magpakatuwid na tayo. Kasi sabi nga nung panahon, sabi po nung isang pastor na ito lang, bago ko lang napanood few hours ago, few minutes ago, sabi niya ano bang dinatna nung nagkaroon ng dilubyong baha? O di po ba lahat ng tao walang panahon sa Diyos, hindi iniisip ang Panginoon, pinagtatawanan si Noah. Tapos ang mga pinagagagawa nila nagpipiging, naghahandaan, nagtotoka-toka sa pagpapakasal ng mga anak-anak nila, namimili, nagsha-shopping, nagpa-party-party, nagtatanim, kung ano-anong ginagawa nilang mga about lang dito sa lupa. Wala sila nung ginagawa nila na parang about dun sa susunod na buhay, dun sa papunta sa itaas. Yun po ang mga nadatna ng baha. Kaya po lahat sila inilamo ng baha. Lahat po sila naiwanan ng 8 kaluluwa lang na pinili ng ating Panginoon, na hindi naman din natin pwedeng i-guaranteed na 1,000% talagang matutuwid yung taong yun. Kasi after po ng dilubyo, may nangyari po ulit na event. Kasi nga po, mysterious po ang ginagawa ng ating Creator eh. Hindi po lahat ng ginagamit ng Panginoon totoong mga banal na tao. Ang Panginoon po ay pumipili sa mga makasalanang tao, kini-cleanse niya po. Kaya tayo po ganun din. I-clean po natin ang mga buhay natin, ang mga sarili natin, na tayo i-cleanse ng ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng katiting na mahihiya tayo sa ating Panginoon, na huwag na nating dagdagan ng kasalanan natin habang papalapit yung pa-enhance ng mga dilubyong nandito na sa bawat sulok ng mundong ginagalawa natin. Guys, ito po intro ko po ito, at pagtatapos ko dun sa book 10 ko, intro ko po ito sa season 28. To God be the glory po, God bless us all po. Mag-ingat po tayo. Hilingin po natin ang hilingin sa ating Creator na lahat tayo'y mapasama sa kukuhanin ng kanyang bigatinsan sa papalapit na harpatyo. At saka yung pong mga nangyayaring kakaibang dilubyo sa iba-ibang parte ng mundong ito ay hindi din po yan malayong mangyari sa bansa natin. Kasi po, gumagalaw na po talaga yung mga demonyo. Huwag po tayong magkling sa kanila. Doon tayong magkling sa Panginoon, sa motivation ng ating Panginoon. Huwag po natin masyadong pagtuunan lahat ng material na bagay. Magkaroon na po tayo ng contentment sa mga kayamanang tinatamasa pa natin. Mapapalad po yung mga mapiperang tao. Mapapalad yung sobrang yayamang tao. Kasi swerte sila, kasi ang dami nilang kayamanan. Pero saan mo ba dadali ng mga kayamanan mo na yan? Hindi mo naman mabibitbit yan eh. Kaya kailangan po magpakaano na po tayo guys. Magpakita na po talaga tayo sa Panginoon na gusto nating tayo mapasama sa mapipili ng kanyang bugtong na anak. Sundan nyo pa po to God be the glory po. God bless us all po. Bali part 24 na po to ng book 10 ko. Patapos na po to. At umpisa din po ito ng papasok na season 28 ko. Magmadali na po tayo guys. Magkapit-bisik po tayo na manalangin na lahat ng nakakakita ng aking content ay pipiliin ng ating Lord Jesus. To God be the glory po. Sundan nyo pa po. Mag-pray po tayo palagi. Huwag po tayong bibitaw sa faith natin. God bless us all po, and ingat po tayo palagi and pray a lot. Amen.